Sunod, hmm, eto na, napakaganda dito mga kababayan. Oh, si Senador Amy Marcos, oo, pinalagan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kinilala ng Time Magazine ang mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang COVID-19 pandemic at kung paano inangat ng Pangulo ang Pilipinas sa mundo. Pinanggit din ng Time Magazine ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ikinatuwa ng isang maritime expert ang pahayag ni Pangulong Ferdinand. Diba? O, ito ha mga kababayan. O, si Ivy Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos, pinapalagan ni BBM ang opinyon ni Amy na pambibintang sa administrasyon na pinagplanuhan daw para pabagsakin ang mga Duterte. Di ba? Ano to? Ason, wag mo munang kunin yung mga damit. Naku, na wrong send ka nun. Ano to? Ason, no? Ason, wag mo munang kunin tong mga damit pagdating na lang namin para maisa-isa tong mga gamit namin. Naku, ano yan? Rosemary Cruz Rose. Hindi po yan na para sa akin kay wala pong pangalang Ason dito ha, Ma'am Rosemary. Nagkamali ka po. Ito na, Amy Duterte ha. Ang sabi dito, Marcos disagrees with Amy ICC arrest of Duterte not politically motivated. President Ferdinand Marcos on Tuesday, April 29, distanced himself from the claim of Senator Amy Marcos that Interpol arrest warrant and turnover of former President Rodrigo Duterte in the International Criminal Court is politically motivated. Everyone's entitled to their opinion. I disagree that the President said briefly when asked to comment on his sister's statement. In an initial report of the Senate Committee Foreign Religion, Senator Amy Marcos said Duterte's arrest was part of whole government effort bring down Duterte's. So sabi nga dito mga kababayan, ni Senator Amy Marcos or Amy Duterte, ayan po ang message niya. The arrest of and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC was politically motivated. Ang sagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos, everyone's entitled to their opinion. I disagree. Di ba? So, Angel for Fire, maraming salamat po ma'am sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Di ba? So ngayon mga kababayan, meron din po itong video. Di ba? Meron itong video mga kababayan na kung saan ay naririnig nyo po at nagsasabi si Pangulong Bongbong Marcos na disagree po siya sa opinion ni Amy. Ito po. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Salamat. Sabay tayo po. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. So ibig sabihin, pumapalag na si BBM. Nako, patay ka ngayon, Amy. Sabi ko sa iyo, pag si BBM nagsalita na hindi ka naman Marcos, Arsenio Lacson ka naman. Lacson ka naman, hindi ka naman Marcos. Nako, patay ka. So ito na mga kababayan, pakinggan niyo ang buong detalye ng balita. Balikan po natin na si Maricel Halili tungkol dun sa reaksyon ng Pangulo sa investigasyon ng Senado na sinasabing politically motivated ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Maricel? Yes, kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang findings ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi kasi ni Senadora Amy na isa itong malawakang hakbang para pabagsakin ng mga Duterte. Tutol dyan ang Pangulo. Aniya kahit naman sino may sariling opinyon. Hindi na nagbigay ng karagdagang komento ang Pangulo ukol dito. Pero si Interior Secretary John Picremulla na isa sa mga inirekomenda ni Senadora Amy na investigahan ng Ombudsman, simple lang ang naging sagot. Maigi raw at naniniwala ang senadora sa due process, hindi tulad ng mga taong sinusundan niya. Hirit pa ni Remulla, mas maganda ang prosesong ito dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon. Pero si PNP Chief General Romel Marbil, na kasama rin sa pinag-iimbestigahan ni Senadora Amy, tumanggi munang magsalita. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Marcos at DILG Secretary John Picremulla.
Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Important is that Senator Amy believes in due process, unlike the people that she follows. Sunog. Narinig ninyo? Oh. The important is Senator Amy Marcos, no? Believe in due process. Hindi katulad sa mga tao na kanyang iniidolo. Hindi naniniwala at hindi gumagawa at hindi dumadaan sa due process. 'Di ba? Mga kababayan, ulitin ko nga, sabi ni Remulla, parang natutuwa ako makinig. Ito, mga kababayan, ito ba 'yon? Ito ba 'yan? Ito. Hindi niya pa kasi nababasa yung Mm. findings ni Senadora Ailey. Ang gusto niya, mabasa niya muna yung nilalaman itong papel ng Senadora, and then after that, at saka daw siya mag-i-issue ng pahayag. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Parang gusto kong pakinggan yung sabi ni Remulla. Ruth, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Remulla ang mga usaping ito matapos ang graduation kanina sa PNPA dito sa Silang Cavite. Nasa 206 na mga kadete ang nagsipagtapos ngayong araw. Ito rin yung unang batch na lahat sila ay kinomisyon bilang lieutenant ng Philippine National Police. Ruth? Maricel, bali nakita nyo dyan si General Marbil pero ayaw daw niyang nagsagta. Bakit kaya? May binanggit din bang iba pa? Oo, Ruth. Kanina, nilapitan ko si General Marbil. Hiningan ko siya ng opinion tungkol dito. Nire-request namin na sana magsalita siya sa camera tungkol nga dito sa findings sa Senadora Amy. Pero sabi niya kasi sa atin, off-cam, na hindi niya pa kasi nababasa yung findings ni Senadora Amy. Ang gusto niya, mabasa niya muna yung nilalaman itong papel ng Senadora, and then after that, at saka daw siya mag-i-issue ng pahayag. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Tabal. Klarong-klaro naman, mga kababayan. Kaya mas maganda ang prosesong ito dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na sagutin ng mga akusasyon. Pero si PNP Chief General Romel Marbil, na kasama ng investigahan ni Senadora Amy, tumanggi munang magsalita. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Marcos at DILG Secretary John Vic Remulla. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Important is that Senator Amy believes in due process, unlike the people that she follows. Sunog, mga kababayan. Oo. Ang important daw na si Senador Amy Marcos ay believe sa due process. Unlike daw sa kanyang mga pina-follow na hindi naniwala sa due process. 'Di ba? So, 'yun mga kababayan. Klarong-klaro naman po siguro. Napapanood nyo naman po siguro, no? So, bago po tayo mag-end ng ating live, mga kababayan, meron lang po akong ipapahabol. 2 hirit na balita ito, kakapasok lang. According po kasi dito sa GMA News ng kanilang post, no? 75%, ayan, nakita nyo mga kababayan, 75% of Filipino free for candidates who assert PH right in West Philippine Sea. So ano nga bang ibig sabihin? 75